pinagutuman ko sila, nilagpas ko ng yan, lagay tayo tubig. Okay. Hi mga ka-farmers, good morning po sa ating lahat. For today's video, ibabahagi ko po sa inyo yung update po sa akin pong sa 10 batch fatteners. Sila po kahapon guys ay nag 60 days old na po or 2 months simula po sa pagbili namin sa kanila. So dito sa update na ito guys, isi-share ko sa inyo kung nakailang sako na rin po ako na bumili ng grower feeds, no? Isasama ko sa update na yan. And then po, ang update din po sa kanilang kinakain na wheat feeding, no? Akin din pong ibabahagi sa inyo, may konti. But before we continue guys, mag-spray tayo sa kanila. Siyempre, una-una po natin yan para sila po ay atin pong mabigyan ng malamig na pakiramdam. By the way guys, hindi po tayo gumamit tayo ng mic lapel kasi nalubat po, no? So, pasensya na kayo kung medyo maingay po ang background, ang ibang part sa background natin sa video, ha? Okay? So, ating spray na rin saglit, ha? Saglit na to guys, ha? Okay, ngayon mga ka-farmers, lumipat kami sa hose na watering system namin kasi nga po masyadong mabilis ito kumpara ko sa aking sprayer na di makina, ano, yung umandar. Yan, lipat na po tayo dito guys. Pasuyo mi sa ano, sa camera. Huwag masyadong malikot, ha. Yan. Kasi nga balik na sila mga farmers. Samantala, isang baboy ko dito ay binukod ko siya dahil po kailangan ko siyang ibukod, no? Ginamit ko ulit ang aking pang pinobring kawayan system na division partition para hindi po lumaki ang sugat niya sa leeg. Kasi honestly mga ka-farmers, gumaling na sana ito. Yung sugat niya maliit sa leeg kasi nga lang medyo lumaki ng konti noon kasi nga ang mga kapatid niya ginaungad, no? Talagang kailangan siyang iniwalay. Pero sa ngayon may patuloy po siya napapagaling. Pero ganun pa man, akin pa rin siya pinapaliguan mga ka-farmers, no? Pinapaliguan ko siya kasi nga kailangan malinis yung sugat niya. Pero pagaling na yan yung kanyang sugat. Yan, dahil lipat ako dyan. Lipat tayo dito. Yan. 2 months old. Medyo malaki na mga ka-farmers. 2 months old since buying. Okay na? Malinis na. Mga ka-farmers, trihan natin yung pasungan para makapabigay tayo ng pagkain. Okay. Unahin natin sila. Unahin po natin guys. Meron tayong binaba dito na feeds.
Yan. Yan. Lagyan natin ng King's Beta Plus Animal Feed Supplement. Alam niyo mga ka-farmers, totoo lang, sa wakas kumain na rin sila ng wheat feeding. Yan kaso. Ito naman sa unahin. Come on! Come on! Come on! Gutom na sila guys, gutom na. Okay? Dik. Kumay na lang. Kumay. Okay, come on. Ayan, kain na, kain. Kain na time. Nahingal si Dudong guys, gihapon ang Dudong. Yung isa. Oh, sige, bigyan guys. Yan. May dumi sa lagayan ng pagkain niya. Saan? Ayun, may dumi. Tanggalin mo muna. Okay. Yan, sinasabi na buhay hog racer. Linis dito, linis on. Buhay hog racer. Always enjoy. Siyempre, kailangan natin lagyan ng tubig. O, spray na lang, no? Para mabilis. Spray para mabilis. Halika, Diti. Okay. Kailangan mga ka-farmers, mahabol natin oras sa kain nila. Come on, halika. Ayan, it's time to eat. Sa wakas mga ka-farmers, kumain na sila ng wheat feeding. Talaga, umubra na yung ginawa ko sa kanilang technique kung paano sila kumain ng wheat feeding. Para-paraan lang talaga mga ka-farmers. Baboy kasi, iba talaga eh. Yan, bigyan natin ng wheat feeding.
Ay, wag. Ito ka, sige, come on. Dik. Ay. Lika, dik. Lipat. Dik. Sige, come on. Lika. Very good. Okay. Ayan. Sa akin pong nabanggit kanina, ang mga baboy na to ay umabot na sila kahapon ng 60 days old since buying, 105 days old since birth. Ngayon naman, sa pag-filming ko, honestly sila ay 61 days old since buying, 106 days old since birth. Yan po ang katotohanan mga ka-farmers. So sa ginawa ko sa kanilang feeding, sa akin nabanggit noon ay starter feeds po na kinain nila sa loob ng 1 month po, 30 days. 8 sako lamang po na starter feeds ang akin pong pinakain sa kanila, no? Dry feeds po yon. Ngunit pagsapit po ng grower stage po, sila ay kumain talaga ng dry feeds, feeding din na grower feeds, no? Sa akin pong na-share last 2 weeks kung di ako magkamali, talagang ginawa po ni Dodong ang kakayahan ko na i-transition sila, or ginawa ko na nag-transition ako sa kanila from dry feeding sa patungo sa wheat feeding, ay talagang bumabalik po sila doon guys sa giliran, no? Ayaw nilang kumain ng wheat feeding. 2 weeks since na nagsimula ako sa grower stage nila. Pero ngayon guys, kung saan nagtapos ang grower age nila na 30 days po sila kahapon simula ng nag-grower stage ako sa kanila, kung saan ending ang grower age nila ay doon sila kumain kahapon pa lang po. Kumain sila ng wheat feeding. Ang ginawa ko, alam niyo po ba mga ka-farmers, although nasabi ko sa ibang vlog ko na talagang magkakaiba tayo ng mga sariling karanasan sa ating pag-alaga ng baboy, base sa ating mga obserbasyon sa ating mga baboy, no? Sa kanilang pagkain, body condition, no? Kanya-kanya tayo, pero itong mga fatteners ko, talagang ginawa ko po na pinagutuman ko sila ka-farmers. Pinagutuman ko sila, nilagpas ko ng 1 oras at kalahati. No, talagang sinadya ko na pagutuman sila. Ginawa ko po din ito noong nag-transition ako sa kanila na pinagutuman, ngunit ayaw talaga nilang kumain sa kanilang edad na yon. Pero kahapon lamang po ay ginawa ko na nilipas ko ang 1.5 hours sa kanilang lunchtime bago ko sila pinakain. No, kumain sila guys, in short. Isa sa mga naranasan ko, no, base lang sa kanila, sa mga baboy na to, iba po talaga ang aking naangkin na mga kaganapan dito sa kanila. Ganun pa man, medyo nahirapan ng konti si Dodong. Honestly, ganun ha. Nahirapan ako ng konti sa kanila sa panahon ng nag-transition ako sa kanila. Sabi ko, paano ba ito mangyari na kakain sila ng wheat feeding? Ibig sabihin mga ka-farmers talaga, kung ano ang nakasanayan sa baboy, sa panahon mismo, sa araw mismo na gusto mong gawin na pakainom sila ng wheat feeding, alas ayaw nila. Talagang may saktong panahon na gusto nilang kumain sa ganyang klaseng pagkain, no? Sandali guys. Ay, panaog. Diki, baba. Ay, baba. Talaga itong isa oh. May pagkadungol guys eh. Yan. So ganyan guys ang kanilang katawan ngayon. So in short guys, sa kabila ng lahat po na kahit na nabigo si Dodong sa pagpakain ko sa kanila ng wheat feeding, 2 weeks simula nang nag-grower ako sa kanila, ayaw nila sa wheat feeding kasi nais nilang dry feeds. Pero pagsapit ng pang 3rd week sa grower stage ay nag-unti-unti akong inulit ko yung transition feeding, no? Transition process from dry to wheat feeding. Then kahapon nag-end sila sa pang 30 days sa grower age nila. Talagang nilipas ko talaga ng 1.5 oras ang kanilang oras sa pagkain. Sinadya ko guys na pagutuman sila. Ayun. Talagang kumain na sila ngayon. So ngayon po, isa sa mga desisyon na aking ginawa ay wheat feeding na po sila. So ang regarding sa feeds na aking pinapakain sa kanila ay meron po akong grower feeds pa rin, no? Grower hog feeds pellet. 18 kasako pala guys, no? Na grower. Sa mga nagtanong dyan kung ilang sako na ang akin pong napakain sa kanila. 18 sacks na po na grower feeds ang aking nabili. Then sa 18 sacks, linawin ko, sa 18 sacks na yan na akin pong nabili sa kanila, meron pa po akong natitirang 5 sacks. Ang regarding sa kanilang timbang, Kuya Dodong, estimated kilo nila, ilan po ang inabot nilang kilo ngayon?
Sa aking pagtingin guys ay lahat sila mula bunso hanggang sa mga malalaki ay mataas na po sa 50 kilos. Yan, sumunod guys. Sa kanila pong sa kanila pong timbang noon, yung pinakamaliit nga yung maabot dati ng ng 8.50 kilos. I mean 8.5 kilos. Pagdating, naalala ko guys, yung pinakamaliit guys, pagbili ko, pagdating dito ko nilapag yun dito. Ang liit talaga. Sa mga hindi pa ho nakapagpanood pala sa video na yon, yung time or yung araw na binili ko ang mga batch na to, nandyan po sa description ang link nun ha. And then ilalagay ko rin po sa end screen sa video na ito. Tungkol po mga ka-farmer sa dami ng feeds na akin pong pinapakain sa kanila bawat araw, naglalaro po sa or umaabot ng 17 kilos hanggang 20 kilos po per day sa 10 fatteners na ito. Pasok pa rin po naman sa feeding or restricted feeding, no? Controlled feeding sa growers feeds ayon sa feeding program na meron ako ngayon para sa fatteners. Bonus tip ko pa rin po, handog ko sa mga beginners dyan, yung pong feeding guide para sa fatteners at feeding guide para sa dumalagang baboy or baboy inahin. Nandyan po sa description ang kanilang link na pwede pong makakatulong sa iyo para po sa inyong mga alagang kahayupan. And also po kasama dyan ang gabay kung paano po gamitin ang King's Vita Plus Animal Feed Supplement para sa ating mga alagang kahayupan. Nandyan din po sa description ang link na makakatulong sa inyo. Singit ko lang to guys ang Combinix ha. Spray ko sa kanyang sugat. Maliit naman to guys Yan. Ganyan lang po mga beginners Ang King's Vita Plus Animal Feed Supplement mabibili po sa Agribit stores nationwide. Kung hindi ito available sa inyong lugar, maaari po kayo mag-direct order sa Shopee sa KBM Agribit Lines. Pwede rin sa Facebook page ng King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Link nila ay nasa description. O pwede po kayo mag-text o tumawag sa kanilang cellphone number 0917-795-0220. Available po ang COD or cash on delivery. Yan, lagay tayo tubig. Okay. Mga ka-farmers, ako po si Dodong Villaran, ang taos-pusong nag-thank you sa inyong lahat for watching this video. Subscribe and hit the bell ring for more upload. See you guys sa susunod na video. God bless po sa ating lahat mga ka-farmers, and peace out everyone.